God wants us to follow His instruction, hindi para pahirapan tayo, because He wants to bless us. It is for our own good. Hindi man natin maintindihan lahat ng bagay, but one thing for sure, ang sarap nakakampi yung Diyos na nakakaalam ng kinabukasan. Why should we obey God's word? And why should I obey people in authority? Kasi, ito yan. If we love God, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pagmamahal sa salita ng Diyos. Kasi sabi ni Jesus, kung sino may pag-uutos ko, at ito'y ginagawa niya, yan ang totoong nagmamahal sa akin. Kasi maraming sabi, I love Jesus. Hindi naman sinusunod yung sinasabi ni Jesus. Naku ha? Kung mahal natin si God o si Jesus, dapat sundin natin yung sinasabi niya. Ang sabi nga nun, and he who loves me, tingnan mo naman, ang nagmamahal sa akin, mamahalin ng tatay ko. And I will love him, at ipapahayag ko yung sarili ko sa kanya. Kaya nga ho, ito ang ganda, no? May relationship yan. Kumbaga, malalaman mong totoo yung salita, sundin mo muna. Marami, kailan patunayan mo, talaga yan ang salita ng Diyos. Hindi, kahit na patunayan ko sa iyo, yan ang salita ng Diyos. Kung hindi ka susunod, wala rin yan. Pero itong challenge, gusto mong patunayan, sundin mo and you will see that it is true. Because God will support His word. Kaya sabi ni Jesus din, tinuloy niya. Sabi niya, if anyone loves me, kung talagang mahal niya ako, He will keep my word. And my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. Sasamahan ka pa niya. Talagang mananahan siya sa atin. He who does not love me, does not keep my words. Kaya nga, marami, they come and say, bakit? Kasi mahal ko si Jesus eh. Pero hindi naman na sinusunod yung salita ng Panginoon. Hindi sila excited sa salita ng Diyos. Tinutulugan nila. Hindi ikaw, maaaring pagod ka lang. Pero, di ba? Kasi pagka excited ka, talagang gusto mong malaman eh. Di ba, kung ikaw, meron kang in love ka sa isang tao, nakatanggap ka ng note, na nakasarado pa, parang excited ka ng buksan. Gusto, ano kayo nakalagay dito? Tapos pagbukas mo, magbayad ka ng utang. Ay! Diba? Parang nagkakaroon ka na and the word which you hear is not mine. The Father who sent me. Parang pinagtitibay ni Jesus, I'm telling you this, na itong pangako ng tatay ko noong paman, hindi nagbago hanggang ngayon. Kaya itong maganda. Kaya sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. Nakikinig sila sa tinig ko, and I know them. Yan ang palatandaan na talagang meron kayong ugnayan kay Jesus. And look at the words, and they follow me. And I give eternal life. What a blessing. At ito pang maganda. Sabi nga, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Walang iingatan ka ng Diyos. Yun ang pangako niya. Kaya dun pa lang sinasabi na ng Lord sa atin, you make a choice. God or something else. And alam niyo po ito malungkot. Kung ang slave tayo, lahat ng yan ay napaka-cruel authority. Only God is merciful. And God is telling us now, if you believe in God, then you will submit to God. Amen po? Now, if we do submit to God, itong ang test. God will give us authority over us, then we will submit to those authorities whether we like it or not because we believe in the God who is more powerful than them. Nakuha nyo? Ito, papakita ko sa inyo. Sa 1 Peter, sa verse, yung preceding verses, kung babasahin ninyo, sabi niya, di-reject si Jesus. But those who accepted Jesus, ang tawag sa iyo, a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Yun ang tawag sa iyo. Para saan? That we may proclaim the excellencies of Him. Tama? Parang kulturang nagpapahayag ng kadakalaan ni Kristo, who has called you out of darkness into His marvelous light. Amazing itong ginawa ng Diyos sa atin. Minsan, tayo yung mga hindi pa tao ng Diyos, but now, we are welcome to Him. At bilang tao ng Diyos. Dati, hindi tayo nakatanggap ng awa. Ngayon, nakatanggap tayo ng awa. So what is expected of us? Ano ini-expect sa atin ngayon ng Diyos? Sabi niya, Beloved, nagsusumamo ako sa inyo. Kayo ay mga estranghero or aliens, hindi kayo taga-lupa. Hindi na.
Hindi na kayo dyan. Sabi niya, kaya tigilan nyo na yung mga makalamang pagnanasa na lagi nakikipagdigma sa iyong kaluluwa. Panatiliin nyo ang inyong ugaling ekselente, lalong-lalo sa mga hindi naniniwala sa Diyos. So that in the thing which they slander you as evildoers. Minsan, di ba, lagi yung mga Christians, kunwari lang hipokrito naman yan eh. Kaya even if they slander us as being Christians, huwag kang mag-alala. Bakit? They may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Time will come. The moment nagka-problema sila, pansinin nyo, kayo, sa inyo lalapit at sabihin, pag-pray mo naman ako. Kasi yan ang mga day of visitation. Okay ba yan? Lalong-lalo na yung totoong day of visitation. Yun, ano pa lang yun? 4 days pa lang yun. Now, tuloy tayo. Submit yourself. Sanino? To the Lord's sake, to every human institution. Nakadikit pala yun. Institusyong pamahalaan, institusyong pamilya. Kasi meron niyang leadership structure eh. Whether you like it or not. Kahit na hari pa yan, kahit na governor pa yan. Sabi niya, at Paul sabi niya gano'n, at yan ay kalooban ng Diyos, that by doing right, you may silence the ignorance of foolish men. Now, tingnan niyo pa po. Sabi niya, honor all people. Igalang natin ang lahat ng tao. Love the brotherhood, fear God, and honor the king. Servant. Kasi maaari sabihin natin, paano naman? Pastor, di nyo naintindihan. Napakawalang yan ng boss ko. Napaka-unreasonable. Pag sabi ko pa lang, sir, yung gripo po, nagagalit na, gripo pa lang. Hindi ko pa nasabing, ayos na. Ano ba? Napaka-unreasonable talagang, hindi kami binibigyan ng break time. Wala kaming bonus. Unreasonable. Paano ka magsasabit sa ganyan? Ano sabi ng Lord? With all respect, not only those who are good and gentle, hindi lang sa mabait at mahinahon, ngunit maging sa mga hindi reasonable. Bakit kalabit yung katabi nyo? Kahit hindi daw reasonable. Tinulugan nyo na ako Ayan, di ba? Alam nyo bang ganyan din na sinabi ni Paul? Tingnan nyo. Yan, si Peter yan Si Paul, hindi sa lungat dyan. Sabi niya, bawat isa dapat magpasakop sa kanilang mga otoridad. Dahil walang otoridad na hindi galing sa Diyos. At lahat ng yan ay tinaguyod ng Diyos. Kaya, ang sino mang sumasalungat sa otoridad o sa authority ay salungat sa ordinansa ng Diyos. Napansin niyo ba yun? Sabi nga nun, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Now, paano ba natin nasusuway? Nasabi ng Lord, bakit pa tayo susunod? Kasi sila ay minister of God. Kaya kung tayo po ay nasa pamunuan or meron tayong authority, ay huwag niyong aabusihin yung authority niyo. Kasi you're considered minister of God. Sa madaling salita, mananagot ka kay God. Kasi, ang gusto naman ng Diyos sa atin, ay tayo ay magkaroon ng malinis sa konsensya. Kaya tingnan nyo, tuloy tayo. Because this you also pay taxes. Sasabihin natin, ayoko na magbayad ng buwis kasi magnanakaw naman sila Hindi. Sumusunod tayo sa Diyos, nagbabayad tayo, hindi dahil sa di pagsunod ng iba o pagsunod ng ibang tao. Susunod tayo dahil mahal natin si God. At higit siyang mas makapangyarihan kaysa mga ito. Tama ba? Kaya sabi niya, bayad kang buwis, bigay mo sa kanila yung tax na dapat sa kanila, yung custom na para sa kanila, at yung mga takot na dapat at karangalan na para sa kanila. So, very consistent. Si Paul, si Peter, pareho sila sinasabi. Pipiliin mo na mabuti, sundin mo yung standard ng Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, tinan mo yung warning niya kahit sa mga nag-set up sila ng hari, hindi sa pamamagitan ko. Nagmamili sila ng prinsipe na hindi ko man lang alam. Kaya dahil lang sa kanilang pilak at ginto, naggumawa sila ng kanilang mga sariling Diyos-Diyosan. Kaya silang lahat mapaparusahan. Kaya sinasabi ng Lord, alam nyo, kung alam ninyo, you have to submit at meron ka namang choice. Tiyakin mo, sumusunod kay Jesus yan. Parang nang sa ganun, yung susundan mo, si Jesus ang sinusundan. Kaya nga sabi ng Lord, paano kung nanalo na sila? Di pag-pray natin sila,
treaties, prayer, petition, thanksgiving. Kaya hindi tayo kailangan magreklamo. Kailangan natin sabihin kung ano nararapat, pero ipag-pray natin sila on behalf of all men. Kasama na yan ang hari. Lahat na may otoridad, kasama dyan ang asawa, kasama dyan ang magulang, kasama dyan ang mga sino man ng authority na yan. Sabi niya, in all godliness and dignity. And look at the words, this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Minsan, reklamo tayo na reklamo. Minsan, ayaw natin sumunod. Kasi hindi natin sila pinagpe-pray at hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Okay ba yan? Pakisabi mo sa katabi mo, kaya sumunod ka sa authority. Dahil yun ang test kung nagtitiwala ka sa Diyos o hindi. At nagpe-pray. At huwag kang mag-alala. Kung yung hari nga yung puso ng hari parang daluyan ng tubig sa kamay ng Diyos. Idadalhin niya kung saan niya gusto. Kaya pag-pray na natin. Kaya ang principle, always obey our leaders. Submit to whoever who keep watch over our soul. Ito, church setting ito. But it applies to everybody. Let's respect them. They have responsibilities to fulfill. Help them to enjoy their position para hindi sila nahihirapan sa kanilang mga ginagawa. Now, so, ano ngayon pakinabang natin? Ito, yun ang ating topic ngayong hapon. Obey. Sorry ang haba ng introduction. Hindi kasi... Kaya kasi, yun ang foundation kasi. Foundation. Di ba? Hindi tayo sumusunod dahil gusto natin ma-bless. May bonus. Kapag sumunod ka kay Lord, bless ka pa. O, di ba? Kasi, alam nyo, hindi tayo sumusunod dahil self-serving na para ma-bless tayo. Sumusunod tayo dahil mahal natin si Jesus. Period. Di ba? Ngayon, ang ganda nito, si God, gusto niya ma-bless tayo. Si God naman nangako niyan Kaya yun ang sabi niya kay Joshua. Huwag kang matakot, Joshua, kasi siya na yung mamumuno. Patay na si Moses. Sasabi niya, bibigay ko yung pangako ko sa inyong lupa. Kaya naman, pinangako ko yan, kaya huwag ka nang matakot. Sabi gano'n, maging matapang ka, maging matibay ka. Gawin mo lahat ng nasusulat sa kautusan na sinulat ni Moses. At sabi gano'n, huwag kang tatalikod, huwag kang babaling sa kanan o sa kaliwa, para ikaw ay magtagumpay wherever you go. Sino ba naman ang ayaw magtagumpay? Pag sinabi mong tagumpay, meron kang wisdom, meron kang prudent ka, discerning ka. Sino ba maayaw nun? Siyempre kung discerning ka, mapoproteksyonan ka sa mga peligro. Tama ba? Tuloy tayo. Kasi sabi niya, inulit na naman. Kaya itong aklat ng kautusan na to, huwag mahihiwalay sa iyong labi. Kumbaga, puspos ang puso mo nito. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay ba yun? Kaya lagi mo itong, pag ninilay-nilayan, anong ibig sabihin ng nilay? Parang yung sa baka, pag kumain yan, ngunguyain ang gusto yan. Tapos tululukin ulit. Tapos ilalabas ulit, ngunguyain na naman. So mayat-maya, ginadigest niya, pinag-iisipan niya mabuti, kasi he wants to make sure that he will what? Do everything according to what is written in it. Pinag-iisipan niya, iniingatan niya, bawat instruction to make sure na na-apply niya yon. Now, itong amazing part. Ano sabi Lord? And you will be prosperous. Ano ibig sabihin ng prosperous? Uunlad ka. Ibig sabihin, magpo-progress ka, magpapatuloy kang sumulong, hindi ka atras-atras, susulong ka. Sino may gusto ganyan buhay? Yes, hallelujah! Yung iba ayaw na, umatras na. Ulitin ko, sino gusto magsumulong ang buhay? Of course, walang matinong taong hindi gusto yan. Then you will have success. Sa New King James Version, you will have good success. Kasi hindi lahat ng tagumpay mabuti. Yung iba, nung nagtagumpay, iniwan ng asawa. Hindi mabuti yun. Diba? Ito, mabuting tagumpay. Kasi nga, mayroon ka ng discernment. And have I not commanded you, be strong and courageous? Do not tremble, be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Takot-takot kasi si Joshua Bakit siya natatakot? Alam niya yung nakaraan. If I will take the lead, si Moses hindi sinusunod, si Moses na yon. Ngayon, yung present naman, kinukumpara niya yung sarili niya kay Moses. Hindi ako kasing galing ni Moses. Kaya, natatakot siya. Tapos sabi naman, yung isa naman yung future, anong gagawin ko? Paano ko haharapin yung, hindi man ako trained. Hindi issue yun, sabi ng Lord. Ang issue, kasama mo ko. Kaya you follow me. Kaya importante na makinig tayong mabuti. Yun ang sinasabi ng Diyos. Now look at this.
Ang hangad ng Diyos, pagpalain tayo. Ayaw man pakinggan ng iba yan, sabi na, prosperity teaching yan. Hindi. Ayaw ng Diyos na masadsad tayo sa buhay. Gusto niya tayong maayos. Kasi sabi niya, binigyan niya ng halimbawang Israel. If you diligently obey, ano sabi ng Lord? Careful to do all His commandments. Kaya hindi lang kay Joshua to, sa buong mamayan ng Israel. Sabi niya, which I commanded you today, the Lord your God will set you high above all the nations. They will look up to you. Hindi lang yon. All these blessings will come. Ang dami, no? Blessings. Ako nyo? Sabi niya, will come upon you. Hindi lang yun. They will overtake you if you obey the Lord. Hahabulin ka pa at aabutan ka. O type nyo? Ano mga blessing yan? Hindi ko na mababasa sa inyo, haba niyan. Pero ito, sinamarize ko na. Bless ka kahit saan ka. Nasa probinsya ka, nasa lungsod ka, bless ka. Bless ka yung pamilya mo, pati yung business mo. Bless ka pati sa pagkain mo, dahil siya lutuan, pati kalusugan mo. Di ba? Bless ka kahit saan ka pumunta. Bless ka dahil kahit may kaaway ka, hindi ka niya pababayaan. Sabi yan, bless ka dahil si God mismo mag-uutos ng blessing papunta sa iyo. Bless ka na makikilala kang tao ka talaga ng Diyos. There is something about you that we cannot deny. You are God's people. Di ba? Ang sarap nun. Tapos bless ka with prosperity. Bakit? Paano malalaman? Hindi ka na uutang. Magpapautang ka na. Marami sa atin, baon sa utang eh. Bakit? Hindi kita iniinsulto, marahil hindi mo nasunod ang paraan ng Diyos ng pag-iingat ng salapi. Hello? Mga bata, huwag kayong mabaon sa utang. Makinig kayo sa paraan ng Diyos. I'm telling you. Kaya pinagpala ka with good weather. Uulan sa tamang panahon. At impluensya. At ang ibig sabihin ng blessed, anong saya. Hindi necessarily ka maraming pera, pero masaya ka, anuman ang kalalagayan mo sa buhay. Pakisabi sa katabi mo, blessed ka ba? Praise God. Kaya naman, si Joshua sumunod sa Panginoon na blessed. Kaya may blessing na pang personal, may blessing para i-bless ang iba, at may blessing para malugod ang ating Panginoon Diyos. Okay po? Kaya, for example, blessing ng personal rewards. Sample lang tingnan niyo po, yung Israel, hindi sumunod sa Panginoon. Ayan, na-exile sila sa Babylonia. Now, kahit na under judgment sila, hindi naman ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. Individually, you can still walk with the Lord. Kasi Daniel, nung na-exile na sila sa Babylonia, anong ginawa ni Daniel? Talagang sabi niya, hindi ako susuway maging sa pagkain na inuutos ng Panginoon Diyos. Kaya he will not defile himself with the king's choice food. Choice food. Binata si Daniel. Yung kumbaga, yun ang kalakasan lang kumain. And yet, hindi siya nagpapatukso sa pagkain. With wine, which he drank. So he sought permission. Hindi naman siya nagmalaki sa boss niya. Sabi niya, hindi ako kakain yan! Makiiba ka! Huwag magpatalo! Walang ganun. Ano ginawa niya? Nagpaalam ng maayos. Kasi ang Christian, magsasubmit pero magalang. Kung hindi man siya susunod doon sa gusto, magalang pa rin siyang mag-a-appeal. Kaya, he asked permission from the commander. Now, anong ginawa niya? Ito ang blessing ni Lord. Then, Daniel found favor and compassion in the sight of the commander. Sarap, no? Bilhin mo yung boss niya, pero naawa sa kanya. Sabi gano'n, teka, Daniel, siya pa nakiusap, baligtad. Baka pagka hindi ka kumain ng pagkain ng hari, papayat ka, mukha kang pagod. Naku, mapupugutan ako ng ulo. Mapagbala sa akin si Daniel. Mahal niya ang Diyos, mahal niya ang kanyang kapwa. Kaya sabi ni Daniel, ganito na lang. Sabi niya, kasi ito na subukan niyo muna kami ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, tingnan mo, kung okay kami, tuloy mo na yung diet namin. Wag mo na kami pilitin sa pagkain ng hari. Okay ba yun? Kasi naniniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos Naku, pagkatapos ng 10 araw, ano nangyari? Kasi tinest na At the end of the 10 days, wow, their appearance seemed better. They were fatter than all the youths who had been eating the king's choice food. Grabe, no? Ayaw mo ba yan? Gulay na lang at tubig, tumaba pa. Kaya hindi totoo, pag vegetarian ka, papayat ka. Okay ba tayo? Now, ito pang amazing. At itong mga batang to, ang tatalino, ang gagaling pa. Now, ito nangyari. Nung tinest na sila, ano sabi? They are 10 times better than all the other magicians, conjurers.
may personal blessing. Amazing, no? At ito pa, tingnan nyo para makita ninyo. And Daniel continued until the first year of Cyrus the king. Namatay na lahat ng mga namumuno, siya buhay pa siya hanggang sa magpalit-palit yung hari hanggang sa panahon ni Cyrus the king. Nakuha niyo po, what a personal blessing. Friends, makakaasa tayo sa Diyos, pagpapalain niya tayo. As you desire to honor your God, you honor your Father. And as you are honoring your Father, you also receive honor for yourself. Because when you obey God, the Lord Himself will personally reward you. Di ba? Amazing si God. Now, ito pa. Tingnan nyo. May blessing din of blessing others. Naalala niyo po si Jonah? Naalala niyo si Jonah? Si Jonah, napakawalang yung tao to. Bakit? Tingnan nyo naman. Hindi sumunod. Sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka sa Nineveh. Saan pumunta? Doon sa Tarshish. 2,500 miles away. Kaya nung nasa barko, pag hindi ka sumunod sa Lord, tingnan nyo na epekto. The Lord hurled great wind on the sea, and there was great storm on the sea, so that the ship was about to break up. Then the sailors became afraid, and every man cried to his God, and they threw the cargo. Biro mo yung salot na dinala ni Jonah dahil hindi sumunod sa Lord. Kasi pag hindi tayo sumunod sa Lord, maraming nadadamay. Tandaan niyo, every decision we make na mali, hindi lang personal yan, nadadamay ang iba. Kunyari, nagdesisyon kang, mag-premarital sex, damay yung yung kasama mo, yung partner mo, damay yung magulang mo, damay yung magulang nila, ang daming nadadamay, damay ang lipunan. Dahil hindi ka tapos, ang daming problema, idadagdag mo sa lipunan. Nasusundan po, kaya walang private issue, lahat public. Kasi it will affect somebody else. Ganyan na nangyari kay Jonah. But if we obey, the blessing we have will also bring blessing to others. Nakuha niyo po? Kaya ngayon, ang ginawa nila, itong si Jonah, ang kapal ng mukha, natutulog pa. Ay, hindi ikaw, si Jonah. Natutulog. Parang wala siyang pakialam sa nangyayari. Hanggang sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Sabi ng kapitan. Sabi niya, sino ka ba? Hebrew po ako. Taga-lingkod ako ng Diyos. Sabi niya, hindi ako sumunod sa kanya. Sabi, ano gagawin namin? Itapon niyo na ako sa dagat. So to make the long story short, tinapon siya sa dagat. At nagpadala ang Diyos ng malaking isda. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yon. Huwag niyo na akong tanungin. Pag magpanap sa langit ka, tanungin mo si Jonah, malalaman mo. Pero kung wala si Jonah sa langit, ikaw na rin magtanong kung nandun ka sa kabila. Okay? No, balik tayo dito. So ito na. Nakakatuwa naman to. Nung dinala na ng Diyos, nagsisi. Nasa loob ng tiyan, nagsisi. While I was fainting away, mahimatay na. I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple. Naalala niya yung templo. The templo, a picture of the sacrifice of Jesus. A temple where God's grace is there. Nakuha? Kaya naalala niya yung grace ng Diyos. For those who regard vain idols forsake their faithfulness. But I still will sacrifice to you with the voice of thanksgiving, that which I vowed I will pay. Salvation is from the Lord. Then the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto the dry land. Nasuka yung isda dun sa lupang tuyo. Now, ito na. Then Jonah began to go through the city. Sumunod na ngayon sa Diyos. And yet he cried out and said, yet 40 days Nineveh will be overthrown. Binigay na yung babala, yung message ng Diyos. Then the people of Nineveh believed in God, and they called a fast and put on sackcloth from the greatest to the least. Pati ang hari, dineclare niya, pati hayop, pinagpasting niya, at nakita yun ng Diyos. When God saw their deeds, that they turned from their wicked way, then God relented concerning the calamity which He had declared He would bring upon them. And He did not do it. What a great blessing! Biruin mo, sa halip na masisira na yung bayan ng Nineveh, naligtas pa sila. Considering masasamang tao yan. Naunawaan? Galit nga si Jonah. Bakit mo sila pinatawad? Galit si Jonah. Pero eventually si Jonah nagsisi rin. Paano ko nalaman? Sinulat niya ito. Kahit na sa kahihiyan niya. Naunawaan po? Kaya ano sinasabi ng Diyos? Isipin niyo mga taong naliligtas kung susunod tayo sa Panginoon. Katulad ng kwento kanina ni Pastor Ricky, kwento niya si Philip. Si Philip nagre-rejoice na sa Samaria kasi ang ganda ng ministry. They were all rejoicing in that city. Biglang inutusan ng Lord. Kung ako yan, dito na ako, say namin dito eh. Sabi ng Lord, pumunta ka doon sa kabilang dako. Sabi niya, sabi ng anghel, bumangon ka, pumunta ka sa sa Gaza. Lord, may bombahan doon. Pinapatay lang yung mga tao. Hindi
Hindi kayo nakikinig, ha? Sabi niya, nung papunta na siya doon, nakita niya Ethiopian eunuch. Mataas ang posisyon, sabi ng Lord. Sabi niya, talaga siya pang namamahala ng kayamanan ng Kandase. Ano sabi ng Lord? Tapos nung naglalakad na siya, nakita niya nagbabasa, sabi ni Philip, sabi niya, tumakbo ka, sumakay ka dyan. Sumakay siya. Sunod siya na sunod. Kung ano sabihin ng Lord, sunod siya. Philip ran and heard him reading Isaiah the prophet and said, do you understand that you are reading? Sabi niya, hindi mo, parang insulto pa, no? Magbabasa ka, naintindihan mo ba yan? Parang ganun ang dating eh. Pero sabi niya, di. And well, how could I unless someone guides me? And he invited Philip to come up and with him. Ano nangyari? Then Philip started to declare, to explain about Jesus. And sabi nung Ethiopian eunuch, ano pang nag-iintay? Yan, tubig, i-baptize mo na ako. Sabi ni Philip, if you believe, then babaptize kita. Kasi hindi basta baptize lang. Naniniwala ka ba talaga na si Jesus yung tagapagligtas? Sabi niya, I believe. Kaya binautismahan siya. And that guy got saved. What a blessing! Amen po. Kaya, allow ourselves, keep on. Sabi ng Lord, make disciples. Then imagine how many people will be saved because of you. Whenever we follow God, look at this. Ang heart ng Diyos is for others to also experience Him. Tingnan niyo po ito. In the same way. In other words, si Jesus Christ submitted kahit na unjust yung trial sa Kanya. You wives, be submissive to your own husbands. So that even if any of them are disobedient to the word, imagine nyo kung hindi sumusunod sa salita ng Diyos, anong pwede niyang gawin? Dayain ka. And any of them are disobedient to the word, they may be won. Hindi mo siya mapapanalunan ng pakikipag-away, pagnanag, hindi ganon. Paano? Sabi niya, without a word, by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior. Yung submissive na puso. Yung pong nagtitiwala sa Diyos, kaya nagsasubmit sila. Paano ko dinadaya na ako ng babae na siya? Bakit sa palagay mo, hindi alam ni God? Mas makapangyarihan si Lord. Kaya tuloy ka lang, pakainin mo, masahihin mo, magtataka yan, ba't ginagawa to? Nilalason kaya ako? Kasi may mas makapangyarihang Diyos kaysa sa Kanya. Amen? Kaya ito po, finally, ito pong nakakatuwa sa Panginoon Diyos. It's a blessing to please God. Imagine if God is pleased with us. Ano kayang ibibigay ng Diyos sa atin? His very own presence is a great blessing. Now, tingnan niyo po, for example, siyempre walang iba kundi si Jesus. Sabi niya, in the days of His flesh, si Jesus na to. He offered up both prayers and supplication with loud crying and tears to the one able to save Him from death. He was heard. Why? Because of His piety. Although He was a son, He learned obedience from the things which He suffered, and having been made perfect, He became to all those who obey Him the source of eternal salvation. Can you imagine? Itong si Jesus, anak na ng Diyos, willing to submit Himself to the Father. Siya na po yung ultimate example. Kasabi sa Philippians naman, ito naman sabi ni Paul. Sabi ni Paul, look at this. Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. For this reason also, God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, that every knee shall bow and confess that Jesus is Lord. You see, when God is pleased, can you imagine what He will do? Now, alam niyo po, si Jesus, because of His obedience, ito mismo ang sinabi ng Lord. Sabi ni God, while He was still speaking, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." Alam niyo kung meron ho tayong isang blessing, when somehow God will say, "Well done, good and faithful servant. Enter into my joy." Di ba? Let's celebrate. Now one day, we will be hearing God saying that because we faithfully obey Him and even the authorities He entrusted and He has given us. God wants us to follow His instruction. Hindi para pahirapan tayo, because He wants to bless us. It is for our own good. Hindi man natin maintindihan lahat ng bagay. But one thing for sure,
ang sarap nakakampi yung Diyos na nakakaalam ng kinabukasan. Amen po. Kaya ko ito na ikikwento sa inyo, I saw the Lord's hand. I was seemingly maltreated. At hindi ko maintindihan, it's seemingly unjust. Lahat yun sa pananaw ko. Siyempre, leadership, prerogatives. Pero praise God, I would not be where I am now if I did not listen to Him and obeyed Him. Because God is faithful to His words. He will support His words. When He say, you do this, susuportahan ng Diyos yun. You may not see it now, but you will soon. We will see it soon. Sooner than expected. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, minsan ayaw ng puso natin yung sinasabi ng Diyos. Pero yung puso natin hindi niya alam ang pwede mangyari bukas. Pero si God alam niya. Kaya kung hindi pa tayo bahagi ng flock ni Jesus, kasi my sheep know my voice and they follow me. Di ba? They know, I know them. They hear my voice. Alam mo, if you are hungry for His word, alam mo if you're willing to obey Him, alam mo kung malayo ang puso mo sa Kanya. Kaya God is telling you now, anak, huwag ka na magtigas, huwag mong tigasan ng ulo mo. Lumapit ka na sa akin. I'm inviting you. Come, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Sabi niya, learn from me, for I'm humble and meek. Huwag ka na magmalaki. You don't know what to do next. You don't know what will happen next. Magpakumbaba ka. For I know better than you do. Come, and I will give you rest. Kapatid ko, ikaw yung tinatawag ng Diyos. Be humble enough. Raise your hand to God. Lord, ako po yun. Ako po yun. I want to follow you, Lord. Yes, kilala mo sarili mo. You don't need to pretend. Kaya mga kapatid, kayo po nasa nanonood. I'm challenging you. I'm telling you now. Listen to God. God is calling you. Alam mong pagod ka na. Alam mo wala na nangyayari sa buhay mo. But God wants to give you a new life. God wants to give you a life that's worth eternity. Yung bang hindi mo ipagpapalit kahit kanino maman. Now is the time. You listen to God. You humble yourself to God. Raise your hand to God and say, God, I surrender myself to you now. Hallelujah. Thank you, Jesus. And for those who raise their hands, will you please pray with me? Sabi mo, Panginoong Diyos, patawarin niyo ako sa tigas ng ulo ko. But I acknowledge na mahina ako, hindi ako marunong. And Lord, I acknowledge that I need you. You are the one who created me. You know what is best for me. And Lord, thank you na hindi lang po kayo nagbibigay ng instruction sa amin, binigay ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang kami patawarin sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. At salamat sa iyo na buhay na magmuli at ipinangako ang banal na Espiritu upang kami gabayan na maging sa aming pagbabasa ng iyong salita ay aming itong maunawaan. Lord, salamat po na you are near those who are broken-hearted. And Lord, we come to you, acknowledging, Father God, that we have nothing to prove. We are indeed nothing without you. Lord Jesus, take my life. Reign in me. Let me submit myself to you. Let me be hungry of your words. And allow me, Father God, to respect others because I love you. Because you first loved me, O God. Thank you, Lord. Lord, give me the hunger for your word na palagi ko itong babasahin, aaralin, hihingi ng tulong para maunawaan. At Panginoon Diyos, salamat po na tunay na ang pagsunod sa inyo ay isang malaki ng pagpapala. Dahil kahit gustuhin namin, hindi namin kakayanin kung wala ang banal mong Espiritu. Kasalamat po aming Panginoon Diyos sa bagong buhay na pinagkakalob niyo sa mga nagtitiwala sa inyo at sa mga taong nagpapasakop sa inyo. Kaya naman, Panginoon, pagpalain niyo pong bawat pamilyang aming nire-represent. Hinihingi po namin that you may find us all faithful to the very end. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen.